Hello po mga kapatid. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Anumang oras na nakakarating at makakarating at mapapanood ang video po na ito. Excuse me. Nagano ako, dumigay. Excuse me po. Yan. Anumang oras na inyong mapapanood ang video po na ito, muli, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. Pagpasensyahan niyo na po yung aking haggard na pagmumukha dahil halos wala pa po akong tulog. Nakatulog ako around 2 a.m. Tapos nagising ako ng alas 5 kasi kailangan kong bumiyahe. Dahil day off ko po today, and marami akong kailangang ayusin. Yun. Naayos ko na yung number 1 sa listahan ko. So, yung mga ibang mga kailangan kong ayusin dito, aasikasuhin ko. So, nagkape muna ako para makapag-charge. Alam nyo naman po, hampas lupa lang po tayo. Kaya para makagamit ng mga amenities, nakikipagkape-kape. Ayan, meron kasi akong nabasa ay napanood pala na short video, short clip. Magkape ka sa mga high-end na mga coffee shops or mga hotels, and observe how high-end people do. Kaya dito ako nagkape. Mura lang naman ang kape. At merong view. May pa-fountain doon. Ayan. Ayan. Kanina, merong nag-message sa akin around 5 a.m. Hindi ko lang ma-replyan kaagad kasi nagmamadali ako dahil kailangan ko mahabol yung first bus. So, nung naglalakad na ako papunta doon sa bus station, doon ko in-entertain yung chat. Sabi niya, natatandaan mo ba ako? Sabi niya ganyan. So, ang ginawa ko, nag-call ako. So, ayun na nga po. Yun na po yung post ko. Yung post ko is nakausap ko yung isa sa mga pinatungan ni Bonjing. Naku, Bonjing, mahilig ka talagang pumatong. Naku. At sabi ni Efren Baking, ba't ka magsiselos? Palagay mo ba papatulan ni Brad Daniel yung babaeng yun? So, noon pa man, mababang klase ng babae ang tingin, hindi lang ng royal family, pati ng mga KNP. Mababang klase ng babae ang tingin kay Arlene Rason. Biruin mo, ngayon, kung makasipsip yung mga KNP, I love you, ate. Ayan. Pero noon, ang tingin ninyo kay Arlene Rason, basura. Efren Baking, papano yan? Sabi mo dun sa kapatid na babae ay huwag kang magselos dahil hindi naman papatulan ni Brad Daniel yung ganong klaseng babae. Pinatulan. So, it means to say, pareho sila. Meron palang nag-message sa akin, brother, kailangan mo ng sabi ko, day off ko bukas, aayusin ko. Mag-i-email ako. Ayun. So, kaya dinala ko po yung laptop ko para makapag-email ako. Sa dapat kong pag-emailan, mga kapatid. Basta, magugulat na lang po kayo, mga kapatid. And, ang dami namin pinag-usapan nung kapatid kanina. Kaya lang, I have to cut kasi pasakay na ako ng bus at ihing-ihi ako. Walang malapit na toilet. Sabi nung bus driver,
umihi ka na lang dyan sa tabi-tabi. Kaya nakat yung usapan namin. Patulog na rin yung yung kapatid na babae na isa sa mga pinatungan ni Bobonjing. Naku, Daniel Rason, ang kapal ng pagmumukha mo. Ang lakas-lakas ng apog mo na mangaral ng salita ng Diyos when in fact, you are not doing it. You are not practicing what you are preaching, Daniel Rason. Ngayon, sabi nga niya, nakasubaybay pala ito. From the start ng ng mga videos ko. Actually, sabi niyang ganyan sa akin. Ang hirap paniwalaan nung regarding kay kay Brother Eli. Pero regarding kay kay Daniel Rason, noon pa man sabi niyang ganyan, nahahalata ko na. Kaya meron po kasi nagpapapak na message sa kaya nabablanko ako. Kaya sabi nung kapatid na kausap ko kanina ay meron akong mga doubts, pero as I continued on watching and listening to your testimony, sabi niyang ganyan, unti-unti akong natauhan. So ayun, kaya sabi niya, kapatid, yun. And sabi ko nga, God bless you po, at ganun po talaga ang buhay, and hindi naman po kasalanan ng Diyos kung nakulto tayo. Ganun po talaga. May babala na naman ang Diyos sa Biblia, pero ano po kasi, magaling yung mga magaling yung mga manloloko para manloko. Paano nga naman sila makakapanloko kung di nila gagalingan? Kaya nga, maging aware po tayo mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Paano po natin susubukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, mga kapatid? Kung magaling sila sa talata, no, mga kapatid, tandaan po ninyo, si Satanas, when he is tempting the Lord Jesus Christ, well-versed po si Satanas sa Scripture. Alam niya po, ang Scripture, kabisado ni Satanas mismo ang Scripture, mga kapatid. Kaya, ang sabi po ng Biblia, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sinabi po ba, subukin ninyo sa talata ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos? No, wala pong ganun mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, sa unang 1:4:1, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Test the spirits if they are of God. How can we test the spirit if they are of God? Mga kapatid, marami pong paraan to test the spirits, mga kapatid. Kagaya niyan, merong mga nangangaral, mag-background check po kayo, mga kapatid. Merong nga, sabi ko, kulto din po yan. Mas malaking po yan, mas malaking scam po yan. Kaya, from ngayon pa lang po, maglaylo na po kayo dyan. And it's not my problem anymore, mga kapatid. Basta ako, I have warned you. Ngayon, kung gusto nyo po yan, it's your choice and it's your life. Sabi ko nga po sa inyo, I am not promoting any organization. Kasi merong mga nagtatanong sa akin, ba't ka nagpatato, ba't ka nagpahikaw? I am simply just showing that I have no intention to build a group or a congregation. Wala po ako, mga kapatid, na magtayo ng sarili kong iglesia. Basta ako nandirito
para sabihin kung ano yung dapat kong sabihin based on my experience. Meron nga nag-message sa akin, ang dami na pong pati mga lawyers na hindi naman mga kapatid, may mga kinonsulta yung mga kapatid na mga nakakausap ko. And these brethren who have consulted with lawyers told me that matibay na po yung yung personal experience, mga kapatid. And inaalaw po yun, tinatanggap po yun sa husgado. Kaya ewan ko doon sa mga doon sa mga nagdudulong-dulungan. Mahirap po kasi, mga kapatid sabi nga, claiming is one thing but proving is another thing. Mahirap pong, madaling magdunong-dunungan, pero patunayan mong marunong ka, it's another thing. Sabi ko nga po, from the beginning of this battle, alam ko po yung alam ko po yung rorombuhin. Kaya nga, si Danya Rason hanggang parinig lang sa akin Kaya nga si Danya Rason hanggang patutsyada lang kasi hindi niya ako kayang pangalanan. Bakit? O sige nga, Danya Rason, kung hindi totoo yung sinasabi ko na hindi mo ako kayang pangalanan, pangalanan mo ko. Sino ba yung kaaway mo na gusto mong balatan ng buhay? Sino ba yung kaaway mo na gigil ka? Sabi nga nung kausap ko kanina, natawa ako Alam niya yung mga, siya, updated talaga siya. Sabi niya, bakit nagmukha ngang kulangot na kulangot na dehydrated si Danya Rason. Sabi ko po, doon sa kapatid na kausap ko, kasi stress siya. Sobrang stress. And, totoo yung sabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Kaya nga natutuyot si Danya Rason Bakit? Kasi nga po, kabi-kabila yung kanyang iniisip, bagbag yung kanyang diwa. Mapagmataas kasi si Danya Rason. O ngayon, Danya Rason, nasa na yung yung ipinagyayabang mo dati? Ang lakas-lakas ng loob mo dati, Danya Rason, na ipaboykot ang GMA7. Ang lakas-lakas ng loob mo dati na ipaboykot ang Sofitel Manila. Nasaan na? Nasaan na ang iyong tapang? Sabi mo, huwag ninyong uhugutin ang aking tapang. Inuhugot ko nga, Danya Rason. Nasaan na ang iyong tapang? Kaya mo lang pangalanan, babae, si Sis Marita. Pero, pag yang si Sis Marita ang nag-exit, nako, tepok kayo. Yung alam ko, mga kapatid, wala pa. Sa kalingkingan, baka 1% lang yung alam ko sa alam ni Sis Marita. Meron ako, dalawa kasi yung kausap ko bago ako matulog, at saka nung nagising ako. Sabi nung kausap ko, sabi niyang ganyan, matagal na akong nag-exit, sabi niyang ganyan. Natatandaan mo ba ako? Ako kasi hindi kita matandaan, sabi niyang ganyan. Payatot kasi ako noon, mukha akong butiking Pasay sa sobrang payat ko noon, sabi kong ganyan. Pero ikaw natatandaan ko, sabi ko. And meron daw siyang crush sa AdPro. Ang sabi daw ni Puto sa kanya, wag yan. Kasi kay Brother Eli yan. Sabi niya noon pa man, nagtataka na ako. Kasi yung tatlong makapangyarihan na gay sa AdPro ay ang daming mga lalaki. And it's a normal thing. Gustong-gusto ng mga lalaki yung ginagawa nila. Sabi nung kausap ko kanina,
Kaya lang sabi ko sa kanya, gustuin ko bang mag-usap pa tayo, kaya lang, kailangan ko na matulog kasi anong oras na din dito and kailangan ko gumising ng maaga, sabi ko, doon sa kausap ko. And yun, tignan muna natin yung mga nandito ngayon. Si Sister Dolor Geca from Laguna, si Brother Joel Biluan from Bulacan, si Brad Bong Pacundo from Metro Manila, si Brother Alberto Bilbao, si Sister Angie, si Brother Cecilio B. Castillo, si Sarah, si Brother Erwin Tagorda from Japan, si Van Halen from Vietnam, si Marie Taniguchi from Japan, siguro to kasi Taniguchi si Sister Ofelia Mercado Bamba, si Ekim, hindi ko alam kung ano, Ekim si Brother Romeo Valdez, nandito si Brother Roy Abalos at si Kidlat. Ayan, sabi ni Kidlat, kumusta Brad Badong, nakatiempo sa wakas, shout out natin mga kasama sa PPP, pati lahat ng humans at hindi, sabi niya, hindi humans siguro to. Hello po sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga kapatid na bumubuo ng Post and Ponder Podcast. Ito talaga yung tatlong PPP, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang ganda talaga ng abbreviation ng Post and Ponder Podcast. Swak na swak. Swak na swak. Sabi ni, nandito si Suki, si Sister Vivian Tacdeo, thank you so much. Thank you so very much, kapatid na Vivian Tacdeo, for your unwavering support from day one and up to now. May God repay your generosity. May God repay your support for the sake of the truth. Sabi ni Sir Duncan Edge Knight, yun, naabutan kong mag-live. Good happy sa'yo dyan, Brody. Dito po sa lugar ko, pag 10 a.m., good afternoon na sa kanila yon. Kaya tama si 11 a.m. So, good afternoon. Tama si si Sir Duncan Edge Knight. Enjoy, Sir Duncan Edge Knight, sa inyong bakasyon. And I'm very much happy seeing your pictures na masaya ang inyong buong pamilya. And we all deserve to be happy. Ayan. Sabi ni lumabig bigla, sobrang lamig, naninigas yung kamay. Sabi ni Sis Vivian Tacdeo, si Suki naka-live, we miss you po. Sabi ni Kidlat, merong bago ata na PPP, puro pangwit papansin. Ayan ka na naman, Kidlat. Sabi ni Rolando Orais, ini-reveal na ba alin po yung ini-reveal na? Ayan po mga kapatid. Basta chill-chill lang po tayo, mga kapatid. Sabi nga, pagka nasa panig ka ng katotohanan, wala kang dapat ikatakot. Hindi ka dapat ma-distract. Kasi you know what you are, ano bang tawag dito? Alam mo, yung dala-dala mo. Kahit na merong magsabi, invalidate. Hindi nakikipag-argument yung Leon sa daga. Hindi sinasabi ni Leon, mas malakas ako sa'yo, daga. Kaya, ay, nako. Sabi ni Sir Duncan Edge Knight, salamat Brody, bawi-bawi lang talaga after Kulto Life. Hope everyone achieve the same with God's help. Opo, tama po yan, mga kapatid. And iba-iba po tayo, mga kapatid, ng pinagdaanan from the cult.
And iba-iba rin po, syempre, ang magiging ano bang tawag dito? Healing process. To some, maybe it will be faster to be healed sa after being a victim of a cult. Pero kagaya namin and kagaya nung mga kasama namin na especially ako, hindi naman ako naging boy toy. Especially yung mga naging boy toy. Especially yung mga naabuso in many ways, mga kapatid. Mahirap po kasi, mga kapatid, mahirap. Lalo na in my case, kaya nasasabi kong mahirap kasi emotionally and mentally I was damaged. Kaya buti na lang, awa ng Panginoon, ngayon meron akong mabait na employer and yung environment ko so far so good. Kaya ayun, sabi ni Sir Duncan Edge Knight, right now I'm dating with my wifey Polly Astery around here in Green Hills. Baka may gustong mag-join. Oh, nasa ano pala, nasa Philippines. Nasa Green Hills daw sila. Sana all. Sabi ni June Official, looking good brother, ingatan nawa. We have to look good, mga kapatid. Marami na naman magagalit yan. Kasi pag sinasabi ni Badong na pogi siya, maraming umaaray. Sabi ni Kidlat, happy birthday kay Ate Aqua, April, May, Hunyo. Uy, happy birthday DJ Ate Aqua, April, May, Hunyo. Mabuhay ka hanggang gusto mo at hanggang gusto ng may lalang sa'yo. Kapatid na Ate Aqua, April, May, Hunyo. Sino pa bang mga nandito? Oy, nandito si Sister Odessa A. Wheeler. Si kapatid na Emmanuel Robillos. Ayan. Naka-charge kasi yung phone ko kaya hawak-hawak ko. Mag-comment lang po kayo, mga kapatid, at babasahin ko. Sabi ni Sister Odessa A. Wheeler, miss you Brad. Parang di naman. Pasensya na po kayo, mga kapatid, hindi ko na po nare-replyan most of my chats, yung mga chats sa akin. Hindi ko na po ma-replyan lahat kasi naka-ano po kasi ako naka-schedule yung daily activity ko. So wala na po akong maraming time to check every single messages. Kasi pagka-out ko ng morning, magbabike ako, matutulog ako, tapos mag-gym ako. Opo, araw-araw nag-gym ako. Kaya medyo gumaganda na yung katawan natin uli. Sabi ni Brother Junjun Polientes, ay taga New Zealand. Good to see you, good to see your live, brother. Ingatan palagi. Likewise po sa inyong mag-asawa, Brother Junjun Polientes, from New Zealand. Keep the faith, mga kapatid. Alam po ng Diyos yung laman ng puso po natin. Sabi ni Brother June Official, maingay si King Kong sa FB. Parinig sa mga Exeter. Hoy, King Kong, bago ka mag-ingay, maligo ka muna.
Tignan mo yung pagmumukha mo. Mukha mo pa lang ang bantot-bantot na eh. Kung makapag-ingay ka, wagas. Ang bantot na nga ng pagmumukha mo, ang bantot-bantot pa ng ugali mo. Biro mo ay nako, mahirap na lang magsalita mga kapatid. Sabi ni Odessa A. Wheeler, miss you, promise. We, joke lang. May kausap ako kanina, ahanapan kita ng ano. Sabi niya ganyan, ahanapan kita ng mapapangasawa para maging iba yung ano mo. Salad. Peschin. Okay. Okay. Popo. Peschin. Okay. You go to school? What grade? No, you have to speak English. Okay. Thank you so much. Oh, you speak English? Yeah. You told me you don't speak English. Mapak. Yeah. It's no good speaking English. Yes. Dia, habas. Abak Shama. Opo, habas. Shama, thank you so much. Rosh, Palminder. Zodi tabi ko. Palminder. Thank you so much. May nagtindang bata ng wet wipes. Para maramdaman nila yung dignity. Kasi nung bata ako, kinukwento kasi nung panganay namin. Nung bata siya, nagtinda siya ng plastic sa palengke. So nung grade school ako, pagka galing sa school, nagtitinda ako ng plastic sa palengke, hindi alam ng mga magulang ko. Saglit lang. Sabi ni naputol yung ko kanina, yung sinasabi ko, hanapan daw niya ako mapapangasawa para mag-iba na yung passport ko. Kasi daw nag-aalala siya. Sabi ko, sige nga po, hanapan niyo nga po ako ng mapapangasawa. Sabi ni Sister Odessa A. Wheeler, shout out to my sidekick, Ate Banji, Ate Malu, and Brad Kerwin, and Lola Cute. Hello po sa inyo dyan, mga kapatid sa Australia. Sabi ni Jigs o kaya Jobert, yun pa-wash out po. Shout out, Brother Jigs. Sabi ni Brother Jigs, shout out po sa mga problemado sa hindi namin problema. Basta tayo, enjoy natin yung buhay natin, mga kapatid. And while enjoying our life, mga kapatid, and while we are on the process of healing, let us also help others with their healing, mga kapatid. And thank you so much sa Pause and Ponder Podcast family, because you are a big help, mga kapatid, sa Exiters community. Really, you are a big help sa not only to the Exiters community, even to the closets, mga kapatid, dahil alam nyo naman, wala naman tayong pare-parehong vested interest or hidden agenda. Hindi naman tayo nagko-call yung nagko-call yung ate ko dito. Siguro tapos na siya.
Ay, ayun, si Brother Brian Carion. Pa-shout out po, Kuya Badong. Ayan, mga kapatid. Pagka po merong nagbebenta sa inyo ng nag-aalok ng mga products, suportahan nyo po, especially pag matanda or kahit anumang edad niya, basta may product na suportahan nyo po. Magkano lang naman, barya-barya. Kasi yung pong pagbili po ninyo, it is their life. Survival po sila. Especially dito sa lugar ko. Sabi nung mga katrabaho ko, bakit binili mo to? Sabi niyang ganyan, ang dami sa paligid nito. Sabi ko, yung pagbili ko, hindi ko naman pakikinabangan yan, alam ko, sabi ko. Pero buhay nila yung nakasalalay doon. Kaya mga kapatid, I am encouraging you to help others by supporting what they are selling, iniaalok, mga kapatid, especially dyan sa Pilipinas. Marami pong vendor po dyan na lalo na pagka ang nagtitinda matanda, pagka ang nagtitinda bata. Ano po ninyo, mga kapatid, kung meron naman kayong pambili, kahit di nyo kailangan. Ito, hindi ko naman kailangan. Ay, kailangan ko na pala kasi nasa biyaya ko. Pareho kasi kami ng problema ng tatay ko. May yung tiyan namin. Kaya, ayun. Alam nyo na. Taihin. Isa pa, kaya ako nagkape dito para makapag-CR. Kasi namimili ako namimili yung quit ko ng CR. Yap, dami dito vendor ng mga basahan. Oh. Bili ka lang ng 3 piraso. 3,420 yata yan, no, Brad Jigs? Yan. Again, inuulit ko, thank you so much, Pause and Ponder Podcast. Dahil malaking tulong po kayo. Growing big ang team Pause and Ponder Podcast. Growing big po sila. I'm very happy seeing all of you. Hindi naman ako nakakapanood ng podcast po ninyo kasi sobrang busy. Sobrang busy ko na po. Nagtitrain. Trainer na po ako ngayon. Nagtitrain po ako ng mga bago po naming mga kasama sa work. Kaya yun. Kanina nga kausap ko si Sis Vivian nung nasa bus ako. Sabi ko, matutulog po muna ako. Yun. Nakatulog naman ako ng masarap. Sa bus. Di ko lang alam kung naka-istorbo ako sa bus. Kasi kahit nakaupo, nakatayo, humihilik po ako. Ay, saglit lang. Comment lang po kayo, mga kapatid. Babasahin ko po. Comment lang po kayo, mga kapatid. Babasahin ko. Sabi ni Sister Nikki Talks,
Brad, pa-shout out. Sing-sing nyo, benta nyo para sa gawain. Sabi ni Sis Vivian Tacdeo, Suki, ako naman ngayon ang nasa bus. Papasok na sa work. Ingatan nawa dyan, Suki. Pahipahinga din pag may time. Ano din to eh, maraming racket itong si Sis Vivian eh. Sabi ni Suki, bibigyan niya daw ako ng pang-jubaru. Hello, Brother Erwin Tagorda. Kailan yung palabas sa Netflix, brother? Aha. Uy. Baka lalong mabaliw si Daniel Rason yan. Narinig niya yung Netflix eh. Ang dami pa namang cult series, cult documentaries ang Netflix ngayon. Sabi ni Coach Emil Domingo, pa-wash out. Ako, keep safe all. Oh, Coach Emil, effective yung creatine. Ayan, reflex ko yung tricep ko. Oh, tricep ko pa lang yan, ha? Bonjing, labang ka? Tara! Oh, tricep kayo dyan. Solid to, solid. Solid yan, Daniel Rason. Solid yan. Ay, reflex ko sana yung aking muscles Huwag muna. Baka maraming ma-intimidate. Yung abs. Walang S yung ko Hindi siya abs Ab lang Namiss ko po kayong lahat, mga kapatid. Namiss ko po kayong lahat. And ang sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po habang buhay mapapanood niyo po ako at mapapakinggan. Kasi meron po tayong kani-kanyang buhay and I have to face my own life. Mga kapatid, lalo na I have to establish myself. Sabi ni Brother Erwin Tagorda, ab, lol. Yes, ab lang Wala pang S. Tsaka hindi ako hindi yun yung goal ko. Hindi ko goal yung abs. Okay na sa akin yung hindi malaki yung chance. Yan. I-flex natin uli yung yung tricep. Paano yan, Daniel Rason? Tricep palaki yan. Sabi ni Jigsaw Kuya Bird, same here, ab lang. Magkano pala tayo tropa pala tayo, Jigs Sabi ni Kidlad, yung kakilala namin ni Jigsaw Kuya Jobert, yung muscle nasa muka. Parang kilala ko rin yun Sabi ni Brad Nelson Bernardo. Hello po, Brad J.R. Badong. Ingatan nawa palagi ng ating Panginoong Diyos. Likewise po, Brother Nelson Bernardo. Sabi ni Emil Domingo, a big stomach. Ab is a big stomach. Grabe ka naman maka-big stomach, Coach Emil. Sabi ni Jigsaw Kuya Jobert, importante, guwapo. Ayun lang. Naku, kung alam nyo lang mga kapatid. Sabi ko nga, meron kasing may crush sa akin sa work. Nag-picture nga siya nung nakaraan. Sabi ko sa niya sa akin, kamukha ni Catherine Zeta-Jones at saka ni Avril Lavigne.
Combination, tapos blue eyes pa, tapos brunette pa. Pagka nakikita kami, ayaw niya ng shake hands, gusto niya niyayakap ko siya. Nagigigil ako pagka niyayakap niya ako eh. Gusto ko nakagati sa leeg eh. Vampiro lang. Sabi ko sa kanya, "Arr!" Sabi ni Coach Emil, ni Erwin Tagorda, bro, di natin kakayanin, hanggang dream na lang yung abs. Correct. Sabi ni, iba pa yung Latina, tsaka si Brunette. Si Latina wala na eh. Hindi ko na siya ka-work. Sabi ni Brother Erwin Tagorda, bro, binibitin mo kami, reveal na yan. Ganyan talaga problema natin, bro, pogi problem. Uy, nandito si Teacher Moreno Reyes Domingo, tama ba? Sabi ni Kidlat, baka may Adam Sapol yan, Brad Badong. Ano pala? Pola sa umaga, Pola sa gabi, Paulo sa umaga. Oh, yan, dito rin si Sis Osang de Rosario. Wow, ikaw na. Ikaw na. Sino ba yung pinatungan? Sino daw yung pinatungan? Maraming pinapatungan si Danya Rason eh. Sabi niya, kaya nga ako nadismaya kay Danya Rason. Kasi siya, maharot siya. Hoy, Danya Rason, noong pa man pala maharot ka na. Baklang to? Hoy, bruha. Palimidir. Dinero. I have. I have. Pumatong pero pumasok ba? Ayun lang. Hindi nga makabuo eh. Pumalag na ba? Sinong pumalag? Shoutout pala sa lahat ng aking mga bashers. Sa mga bashers ni Badong. Hey, keep on bashing. Ay, dito pala. Kasi nandito yung tattoo natin. Hey, keep on bashing. Ayan o. Laki na ng lumalaki na yung muscles ni Badong. Pwede nang mag-choke. Kailan yung talk show natin para makapag-bash na sila? Well, sabi nga ni DK ba yun? Well, hoy. Sabi ko dun sa kapatid na kausap ko, bukas po day off ko, gagawin ko yung email dun sa kinauukulan. Sabi ni Jigsaw, Kuya Jobert, bashers, mga taong problema nila ang mga bagay na hindi mo naman problema. Meron akong napanood na short videos ni Zach. Nakalimutan ko lang yung buong ni Zach. Yun, Filipino from Australia. The reason why people are bashing you because they cannot defeat you. You are ano ba ang tawag dito? Technically,
And ano bang, nakalimutan ko ibang sinabi niya, yung mga ibang punto niya. Pero ang buod na reason kaya ka binabash ng mga tao na nambabasa sa'yo because you are above them. Yun. Yun lang. Yun lang. Wala naman tayong dapat patunayan, mga kapatid. Sabi ko nga po, ang leon, hindi niya kailangang patunayan at hindi siya kailangang makipag-argumento sa daga na mas malakas siya. Ganun lang po yun, mga kapatid. Yung pogi, si Piolo Pascual, hindi niya kailangang patunayan kay Bentong na pogi siya. Mga kapatid, wala naman tayong dapat patunayan. Kaya, isang A. A! Sabi ni si Sosang, i-shout out mo naman ako sa Australia, sa Brisbane. Ayan, shout out daw po mga kapatid sa Brisbane, Australia. Sabi ni Sister Osang Del Rosario, aka or also known as Lola Cute. Yung pogi, inaabangan sa kanto yun. Ay, kaya pala walang nag-aabang sa akin. Kasi hindi naman ako pogi. Ano lang ako, pongi. Sabi ni yung pogi di kailangan magpaliwanag sa pangit. Oo. Ano na yun, it's too much. Diyan kayo magaling. Flex muna natin yung tricep natin. Uy! Tricep pa lang yan, ha? Tricep pa lang. Ulam na. Bro, hintayin namin yung mestiza mo, ha? Pag nagkaano po yan, hindi nyo na po makikita because maglalaylo na po ako sa social media. And hindi ko naman po papakita sa social media yung nagiging future. Para alam nyo naman, maraming inggit. Sabi nga, pag inggit, pikit. Lalo na kung ang abs mo nasa pagmumukha mo, pumikit ka na lang. Pikit-pikit din kasi pag may time. Sabi ni Sis Osang de Rosario, kumain ka ng cucumber, maganda sa health mo. At kumakain po ako, hindi lang cucumber, pati kamatis. Araw-araw pinapapak ko yung cherry tomato. Ang sarap ng kamatis nila dito. Sabi ni Sis Odessa A. Wheeler, Brad Badong, alam mo, mamaya panay utot mo niyan. Kasi puro kabag kakatawa. Kasi puro lang kabag kakatawa, lol. Sabi ni Kidlat, salbay ka talaga, bro. Kaya nga, badong badong. Barum badong. Sabi ni Jigs, wala ayaw pumikit, dilat na dilat, sabog na sabog. Kaya tignan mo yung mukha sabog. Ay, naku.
Sarap magbasa ng mga comments. Pareho na sila ni Daniel Rason. Mukhang sabog. Yung isa mukhang mukhang kulangot na na-dehydrate. Yung isa naman mukhang kulangot na bloated. May magagalit na naman yan. Yung isa, mukhang kulangot na dehydrated. Yung isa namang basher, yung mukhang dehydrated, si Daniel Rason yun. Yung mukhang bloated na kulangot, yung number 1 basher ko. Yung kamukha daw ni Marvin Agustin. Kahit sa anggulo ko tignan, baka kahit tumbong ni Marvin Agustin mahihiya. Iyang sasabihin nung tumbong ni Marvin Agustin, iyang hiya naman ako sa'yo, no? Sabi ni Odessa A. Willard, di na makatulog sa stress. Kaya ang laki ng eye bags, lol. Ako din naman hindi naman ako nakakatulog. May eye bag din naman ako. Pero hindi ako mukhang dehydrated. Ay, joke lang. Sabi ni Coach Emil, sabi ni Kidlat, may kapalit na si Mama Mary, magpatawa. Busy si na Mama Mary ngayon kasi season na. Sabi ni Coach Emil Domingo, asaran pa lang, talo na si Bonjing. Lalo na kung debate. Hindi makikipag-debate yan, mga kapatid. Bobo nga. Pintuan lang, hindi may paliwanag. Napakatanga mo naman, Daniel Rason. Pintuan lang, hindi mo kayang ipaliwanag. Tapos, meron kang honoris causa, Doctor of Humanity? What the heck? Sabi ni Jigs, Teka, sino ba pinag-uusapan natin? Sabi ni Mr. Popcorn, Macadamia, asan po ang pinto at pintuan? Ano po ba kaibahan? Napakabobo ni Daniel Rason, no? Hindi niya alam yung pinto at pintuan? Hay! Naku naman, Daniel Rason. Sabi ni Kidlat, kahit sa ang gulong tignan. Nag-aano kasi ako ngayon, nagra-rush ako sa gym. Inaaraw-araw ko. Kasi gusto kong ang goal ko is makapagsuot ng swimming trunks. Sabi ni Kidlat, kahit sa ang gulong tignan. Correct. Iniisip ko nga, Sabi ni si Sosang, no way sa debate yan. Sabi ni Jigs, sa inyo na ang pinto, basta kami may gate. Wow, sana all may gate. Yayamanin itong si Jigs, si paring Jigs. Sabi ni Sis Osang del Rosario, uy, nandito si Brad Abet. Papasukin nga natin si Brad Abet. Nakasama ko to sa National Choir alumni siya ng hindi pala alumni. Tama ba? Alumni o alumnus ng UP Diliman College of Music. Nasaan ka ba? Ay. May namamalibos.
Brad Abet, nasan ka? Ba't di kita makita? Pakyatin natin si Brad Abet. Kasama ko to sa National Choir. Si Abet Baritone. Baritone or Mendez Guande. Pasok. Ano po to? UP grad ng College of Music. Nasaan ka ba, brother Abet Guande? Ayun. Nandito. Sana hindi, Denise Dessa, you will bye for now, but don't take care. Mukhang camera shy si brother Abet. Nag-decline siya or baka busy siya. Baka nasa work siya. Sabi ni Mr. Popcorn, Macademia, bakit kay Bonjing laging naka-heart sign at McDo? Ayan, ba? Katuparan ng tanda sa kanang kamay at sa noo, yung sign ng pag-ibig. Sabi ni Mr. Popcorn, Macademia, pinto versus pintuan, tanga versus tangahan, uto versus utuan. Ang gulo, no? Correct. Sobrang gulo. Oh my. Oh my. Sabi ni Sister Odessa A. Wheeler, si Brad Abet, papasukin mo muna sa pinto bago paakyatin. Brad Abet, pasok! Pasok ka daw. Maraming nag-aabang sa'yo dito. Aha, Brother Abet, busy tol, watching lang. Busy? Baka busy-busyhan lang yan. Flex muna natin yung ating tricep. Solid na, oh. Coach Emil, oh. Coach Emil, thank you. Solid na yung yung ating tricep. Sa MCGI, si Koya ang pasbul. Pastor na bulaan. Yung po kasing pasbol sa Kapampangan, ibig sabihin nun, pinto. Ang galing ng mo, Brad Joel Alfonso, pasbol. Ibig sabihin, pastor na bulaan. Yes. Daniel Rason. Aminin mo na, tanggapin mo na pastor kang bulaan. O, sige. Inahamon kita once again, inahamon kita. Patunayan mo na hindi ka pastor na bulaan. Papatunayan ko, pastor ka ni Satanas. Daniel Rason. Ano? Deal? Or no deal? Sabi ni, paakyatin mo, taga PPP bro. Sino bang pwedeng umakyat? Paakyatin natin nandito pala si si Paring Kaloy. Ang kilabot ng mga bebot. Hello, Paring Kaloy. Sabi ni Kidlat pakiatin mo taga PPP. Ikaw nakita ko. Paring Kaloy. Kaloy Lacson, ang kilabot ng mga bebot. Sana all kilabot. Sana all kilabot ng mga bebot. Naku, magrarant na naman yan. Sabi ni Coach Emil Domingo, tuloy mo lang strength training after cardio. Walk 20 to 30 minutes. Ako sa trabaho ko lang. Puro cardio na sa trabaho ko. Yan. Aha! Sasayaw na yata ako O yan. Carling daw. Ba't Carling? Ay, oo nga pala, no? Kaloy. Oy, Paring Carling. Sana all. I-shoutout natin yung mga bagong pasok sa live natin. Si Brother Jomel Betchayda, si Brother Ray Barcelona, si Sir Dan Canedge Knight. Siyempre, nandyan si
Brother Abet Baritenor Mendez Guande ng UP Diliman. Sabi ni, ay, nandito rin si Brother Nelson Bernardo. Siyempre, si Paring Kaloy Lacson. Si Paring Carling, nakilabot ng mga bebot. Si Brother June de la Cruz. Hello, Brother June de la Cruz. Salamat sa creatine. Yan. Creatine yung sa creatine. Sabi ni, nandito rin si Brother Virgilio Ramirez, si Brother Joel Alfonso, si Brother, ano kasing pangalan nito? Si Brother, taga Singapore. Ang hirap kasing basahin nito, nakalimutan ko yung pangalan mo eh. Yung officer na nag-resign sa Singapore. Andito din si Marimar, si Rosalinda ng Brisbane, Australia, si Sister Evangeline Lorenzo Mauricio. Nakalimutan ko yung pangalan ni Bebot na nakakakilabot. Ayun. Sabi ni Jigs, kilabot ng mga bebot na nakakakilabot. Baka magalit. Kilabot ng mga bebot na nakakakilabot. Sabi ni Nena Fernandez, kumusta kabayan? Okay naman ako kabayan. Eh, pogi pa rin. Sabi ni Sis Osang, Sis Evangeline ng Brisbane, shout out. Sabi ni Sis Evangeline Lorenzo Mauricio, hihihi, hihihi, naiihi yata si Sis Evangeline, hihihi daw. Ayun. Sarap magbasa ng mga comment. Nakakalibang. Comment lang po kayo mga kapatid. Sabi ni Brad Eman, nandito pala si Brad Eman eh. Si Lods, Tin Lods ko. Kamusta na ba? Brother Eman. Eto na nga si Eman. Ano na, bakla? Ano na, Bex? Oy, mare! Sabi ni Kidlat, topic na naman tayo mamaya. Nasa ka ba bakla? Nasaan ba si Uy, nandito si Persimon. Hello, brother Persimon. Hindi ko alam kung brother ka ba or sister ka ba, Persimon. Ako nga pala ang sinayang mo. Ay, joke lang. Comment lang po kayo mga kapatid. Mataas yung energy level ko ngayon kasi nakainom ako ng kape. Sabi ni Jigs, topic, topak. Thank you so much, Brother Persimon, sa pagre-repost mo ng mga videos and maraming nag-aabang sa mga post mo, sa mga repost mo. May mga nagme-message sa akin na hindi ko friend sa FB kasi closet sila and some of them are silent exiter and some of them are observer
na inaabangan yung mga repost mo na mga videos natin. Thank you so much, Brother Persimon. God bless you. Sabi ni Mr. Popcorn Macadinia, si Bonjing talaga. Meron akong pinost from my intel sa Singapore. Pina-delete niya lang, baka daw ma-pinpoint siya. Hindi alam ng mga, naku, ingat-ingat kayo, balita ko, nandyan yung dalawang partner, si Efren Booking at saka si Resty Iscariote. Hindi nila alam kung sino yung kakampi nila o sino yung kalaban nila. Hindi nyo alam, yung palang akala ninyong kakampi ninyo, siya pala yung intel ko. Ay! Hindi nyo alam yung nagbabantay pala sa seguridad ninyo, yung pala yung intel ko. Kaya ingat-ingat. Ako, marami. Sabi ni... Nakalimutan ko yung pangalan mo brother, hindi ko na mababasa. Hebrew character yung yung profile name. Sabi ni pa-shout out kay Mr. Popcorn Macadinia. Ni-report kasi ng mga Hebenian si Mang Inasar. Di kinaya ang rebuttal. Yun. Si Mr. Popcorn Macadinia, ito din yung account ni Mang Inasar. Wala na po si Mang Inasar. Na-take down na po. Pina-take down ng mga taga-langit-langitan. Sabi ni Sis Osang de Rosario, may nakita ako post, naawa ako sa kapatid inviting to join mass indoctrination. Nakakaawa. Yes, nakakaawa sila. Sabi ni Kidlat, ganito lang sana, tamang kulitan yung hindi yung laging seryoso at nakasimaktong. Dapat ang tawag sa laging nakasimangot, simang. Napanood niyo ba yung podcast ni Simang? Sinong Simang? Yung laging nakasimangot na parang may abs yung pagbumuka. Ay! Sabi ni Osang de Rosario, sa sobrang makadiyos ng tao na yung na-invite siya. Sabi ni Brother Wilfredo Abella Raplisa, hello, bro. Nadulas na naman ang dila mo. Oo nga, very slippery ang aking tongue. Sabi nga ni saan bang pangalan nito? Si Slian Cruzel. Tawang-tawa ako sa yung last video ko. Tawang-tawa ako sa last video mo, brother. Sabi niya, from the start up to the end of the video. Tawang-tawa daw siya, I'm being naughty. Naughty but nice. Bagi noo pero medyo bastos. Sabi ni Sis Osang, nang walang kamalay-malay. Basta MIB, monster yan. Sabi ni Mr. Popcorn Macadamia, napikon si Bonjing sa mga memes ko. Yes. Sabi ni Sis Odessa, Wheeler, singhot, hindi si Mang. Lol. Sabi ni Sister Vilma Alcantaran, nag-out na po ako, bro. Sabi ni Sister Vilma Alcantara, alam ko to more than 25 years, 90s pa yata ito na anib si Sister Vilma Alcantara. Maligayang paglaya po sa inyo, kapatid na Vilma Alcantara. Sabi ni San Pablo, kayo'y tinawag, tayo'y tinawag sa kalayaan. Huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan sa ikalalayaw ng laman.
Mga kapatid, malawak po ang kaligtasan ng Diyos. Malawak, napakalawak. Mga kapatid, we cannot confine God's mercy and compassion to a single organization. Mga kapatid, napakalawak. Kaya kung babasahin lang po natin ang Biblia, mga kapatid, marami pong paraan para maligtas. Sabi sa unang Timoteo 2:4, na siyang may ibig lahat ng tao maligtas. Gusto po ng Diyos, mga kapatid, as much as possible, lahat ng tao maligtas. And God has a vast way. God has a vast way for salvation, mga kapatid. Kaya maligayang paglaya sa iyo, kapatid na Vilma Alcantara. Tandaan po ninyo, sabi po sa Santiago, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Sapagkat ang awa lumuluwalhati sa araw ng pagbuko. Sabi ni Kidlat, madulas-dulas ba? Halika, subukan mo. Sabi ni Jigs, traffic sign niya na, slippery when wet. Woohoo! So bakit yung tiyan ko kakatawa sa inyo, mga kapatid? Sabi ni Sis Osang de Rosario, sabihin mo nga dyan na yung mass indoctrination ay pagbitag lang sa mga tao. Yes, mga kapatid, bitag po yan. Dahil after ng pag naanip po kayo, katakot-takot pong obligasyon, financially, and all ang ipapapasan po sa inyo. Bakit po tayo, bakit kami nagsasalita ng ganito, mga kapatid? Bakit hindi kami tumitigil, mga kapatid? Dahil ba hindi pa rin kami nakakapag-move on? Dahil ba meron kaming puot sa puso? Ay wow! Ay wow naman! Tignan ninyo, ikumpara ninyo ang pagmumukhang to sa pagmumukha ni Daniel Rason. Sino sa aming dalawa ang merong puot sa puso, mga kapatid? Tingnan po ninyo the way we speak. Ako hindi ko naman sinasabi na gusto kong balatan ng buhay. Yung si Daniel Rason, hindi ko sinasabi yon. I feel pity. Naawa nga ako eh. Kaya nga sinasabi ko, habang maaga Daniel Rason, magpakumbaba ka. Kung paanong nagpakumbaba si Haring David nung nagkasala siya, kaya siya pinatawad ng Diyos, magpakumbaba ka. Lahat naman ng tao, binibigyan ng Diyos ng pagkakataong makapagbago. Kaya nga nakasulat sa Panagoy, ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. Ngayon, Daniel Rason, sino ang may puot sa atin? Kung meron akong puot, kung meron akong et cetera, na masama sa loob ko, hindi ako tatagal. Sa loob ng 2 dekadang pang-aapi ng iyong mga magulang. Sabi ni Sis Vilma Alcantara, opo. Sabi ni Mr. Popcorn Macadamia, si Bonj ginagaya si Jimmy Santos. I love you 3 times a day. Kay Bonjing, pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Ato ti Bonjing. Bonjing na Bonjing eh. Sabi ni Lodi, Eman, Halili, ano ba ang latest sa showbiz happening? Diyan tayo magaling Sabi ni
Brother Wilfredo Abella Raplisa, kailan ba makita namin ang interview mo? Ah, nadulas. Dapat hindi ko babasahin to eh. Sabi ni Sister Odessa A. Wheeler, madulas parang balat ng saging. Sabi ni Popcorn Macadamia, dapat palitan ng dead mass indoctrination. Ano yan? Sumasangguni ka sa patay na ano ginagawa nung naiwanan? Super tamad. Hoy, Danya Rason, magdoktrina ka nga. Hindi yung patay na pinagdodoktrina mo pa. Tapos sinasabi mong buti na lang namatay na yung matandang Palomora. Update. Tahimik lang muna tayo. Sabi ni Kidlat, sino ka mo? Brad Marvin Agustin? Kala ko si Marvin Dulig. Ay, nako. Sayang yung yung hiwa ng aking buhok. Bro, yung unchosen naging anjowa. Sabi ni Mr. Popcorn Macadamia, isa prank yung doktrina ni Bes. Pagpasok mo, surprise. Madapa ka. Iba na turo. Paano magdodoktrina yun? Hindi nga nagbabasa ng Biblia yun. Iba yung binabasa. Hindi binabasa. Binabasa. Hindi nagbabasa. Nagbabasa. Pakyutin si Mama Mary para tawanan ulit. Ay, naku. Mga kapatid, I have to go na po. Hanggang dyan lang po muna. Kasi I have to maximize my time. Nakapag-charge na ako, so meron po kasi akong oras at kailangan kong habulin yung last bus. Dahil pag hindi ko nahabol yung last bus, magta-taxi ako 100 euro. Wala naman akong 100 euro pan-taxi, mga kapatid. Ang bus po is 7 euro lang. Hanggang dyan lang po muna, mga kapatid. Let us enjoy the freedom that God had given us, mga kapatid. I-enjoy po natin ang buhay, mga kapatid. Buhay na merong tunay na pag-ibig sa puso, buhay na merong tunay na malasakit sa puso. Hanggang dyan po, and again, mga kapatid, may God bless us all. Hasta la vista. Hey.